Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Merry Christmas po. Kumusta po kayo sa araw na ito? At dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, samahan niyo sa Paderon upang ating pag-iinggan ng Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng Biyernes mo sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 20, verses 1a, then verse 2 to 8. On the first day of the week, Mary Magdalene ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we do not know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial cloth there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial clothes there, and the cloth that had covered his head, not with the burial clothes, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the other who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni Saint John the Apostle and Evangelist. Tunay nga na ang pagsilang ng ating Panginoon ay pinaliligiran ng mga saksi. Kahapon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Saint Stephen, the first martyr of church. At bukas naman ay meron namang ipagdiriwang. At mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating pagdiriwang ng Pasko, ang napakahalagang pagdiriwang ng ating pananampalataya. Sa ating unang pagbasa ngayon mula sa unang sulat ni San Juan, or for the first letter of Saint John, sabi rito, "What was from the beginning, what we have heard and what we have seen with our eyes, what we looked upon and touched with our hands, concerns the word of life. For the life was made visible. We have seen it and testify to it, and proclaim to you the eternal life that what was with the Father and was made visible to us. What we have seen and heard we proclaim now to you, so that you too may have fellowship with us. What we have heard and what we have seen, we proclaim it to you." Napakahalagang mga salita, mga kapatid, sa ating patuloy na pagdiriwang ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon, as we celebrate every year, o habang ipagdiriwang natin taon-taon itong Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon, naway lumalalim ang ating pagkilala sa ating Panginoon, at naway tunay na nakikita natin ang Diyos, mas lalo nagiging klaro ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, mas lalo nagiging maliwanag ang kanyang presensya sa buhay natin. What we have seen, napakahalaga po na ating nakikita, naranasan ang Diyos sa buhay natin, hindi lamang sa magitan ng ating mga mata, higit sa lahat sa magitan ng ating pananampalataya. At what we have heard, we proclaim it to you. Napakahalaga po na ipagpatuloy natin ating pakikinig sa Panginoon na nangungusap sa atin
sa iba't ibang paraan ng ating buhay at lalo na sa pamamagitan sa sakramento, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Ang lahat ng ito ay hindi lamang upang ating makita at marinig, higit sa lahat ay maisabuhay natin upang sa gayon ay tayo rin ay maging mga saksi ng buhay na presensya ng ating Panginoon. Napakahalaga po na katulad ni San Juan ay lumalim rin ang ating pagmamahal sa Panginoon upang sa gayon ay maging kabahagi siya ng buhay natin at mapaglikuran natin siya ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. So again, a blessed day sa inyong lahat. At ako ay nakikiramay sa mga nakaranas ng problema dahil sa mga kalamidad o dahil sa iba't ibang pangyayari na hindi nating inaasahan. No? My condolences to the Abanti family, no? Isa sa mga lingkod ng parokya ng San Lorenzo Ruiz Parish sa Taytay. Ang head ng Catechetical Ministry ay pumanaw itong nakaraang araw. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Of course, we pray for here at ating pinagdasal ang kanyang pamilya, ano? At syempre ang ating pagpapatuloy rin na pagdasal para sa kanyang kaluluwa naway gantimpalaan siya ng Panginoon ayon sa lahat ng mga mabubuting nagawa niya bilang head cat ng Catechetical Ministry ng parokya. So God bless you all, and pagpatuloy tayo sa ating pagdiriwang ng Pasko sa kabila ng mga hamon, ng mga pagsubok sa buhay. At alahain natin na isa sa mga mahalagang paalala sa atin sa ating pagdiriwang ng Pasko ay ang Panginoon na sumasa atin. Ang Panginoon na katawang tao, napakahalaga na lagi tayong alalahanin na anuman ang mangyayari sa buhay natin, tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon. So again, a blessed day at God bless you and your family, and rest assured of my prayers for each one of you.